Quantumin Plus, proudly Pinoy formulation ng isang integrative medical doctor na si Doktora Delia Masada. Nagtataglay ito ng matitinding natural ingredients na nagpapalakas at nagtatanggal ng lason sa ating katawan. Nandyan ang Zeolite bilang detoxifier at natural chelator ng toxin sa katawan, fulvic minerals na nagiging energizer, at vitamin C na nagbibigay ng oxygen sa dugo. Sa bawat patak sa tubig, sa mata, sa balat na may sugat o kati-kati, sa ulo, sa ilalim ng dila, may kakaibang madarama. Dito, sa bawat patak, magandang kalusugan at kabuhayan ang katapat. Gagaling ka na, gagaling na tayo. Sa Health TV Embassy, tuturuan nila tayo. At nagbabalik po ang Health TV Embassy at para po sa ating Tale of Survivor segment, may ipapakilala po kami sa inyong isa pong 19 years na pong survivor po ng breast cancer. Talaga po nakakabilib, nakaka-inspire po ang kanyang karanasan kung paano po naging positibo ang kanyang outlook po sa buhay na kahit na po naranasan niya ang ganitong klaseng karamdaman. Pinuntahan ko po mismo sa kanyang tahanan itong breast cancer survivor na ito at ikukwento niya po sa atin kung paano niya hinarap ang challenge na ito sa kanyang buhay. Nandito po ako ngayon sa isang bahay sa Makati, sa bahay ng isang survivor. Pero hindi lamang po ito survivor ng isang ordinaryong sakit. Survivor po ito ng breast cancer. Sa katunayan, siya po ang nagtatag nitong Breast Cancer Society of Manila Incorporated. Siya po ang presidente. Nagtrabaho din ito ng matagal sa isang TV network at hanggang sa ngayon, grabe, malakas na malakas po siya at willing na willing pa rin na ipagpatuloy ang kanyang mga advokasya. Ito po, kilalanin na natin si... Ayan, ito na po ang Reyna. Hindi, Reyna. Ayan, hi Tita Eder, si Miss Ederlinda Austrial na kilala ng marami na kanyang mga kaibigan bilang Tita E, Tita Eder, kamusta? Ay, kamusta ako? Di po marito kahit sinama niyo ako doon sa sa show ninyo. Oh, syempre naman kasi... gusto ko mag-share. Oh, okay. Kasi importante na ang dami mong karanasan dyan, importante na maipalaganap natin yan sa buong mundo at maibahagi doon sa mga possible na naging kagaya mo rin ang sitwasyon. Taong 1997 nang ma-diagnose na may breast cancer sa Ederlinda Austrial. 51 taong gulang siya noon. Makalipas ang halos 2 taon, tinanggal na ang kanyang isang suso. Sa halip na magmukmok sa sulok at problemahin ang kanyang natuklasan na siya ay may stage 2 breast cancer tulad ng nakararami, binago niya ang kanyang pananaw. Siyempre, nalungkot dahil active tayo noon. Tayo nasa public service eh. So, nalungkot ako. Ang hirap bagal humarap sa mga tao na ikaw may problema. Ay, napaka-depressing. Dahil talaga ayoko mag-submit sa doktor yung sinasabing magpa-opera. Although hindi ako sinabihan ng doktor kung ano yung breast cancer, ano yung nakita nila. Ay malungkot, talagang hindi mo alam. Kasi palagi nga, pag sanay na tayo, pag you have cancer, mamamatay ka na immediate. Hindi ako sumuko. Unang-una, alam ko, pagsubok lang, at saka alam ko namang ako ay hindi papabayaan ng Diyos. Bago niya na-discover na mayroon siyang breast cancer, ayon kay Ederlinda, wala siyang naramdaman na sintomas o senyales sa katawan na nagtataglay siya ng Big C. Sa katunayan, kaya lang siya nagpunta ng doktor ay upang ipa-check up ang kanyang problema sa menstruation. Wala ako noon. Wala akong sugat o bukol na nakita sa aking harap. Bukod doon sa breast exam, doon sa self-breast exam, mahalaga din yung kilala mo ang iyong katawan. And then based dun sa mga nabasa mo, sabi mo, nag-research ka. So, kalimitan sa libro natin, ito pa ang masakla, puro English book. No? Kukunti yung Tagalog na hindi pa naman masyadong detalyado. Inisip ko kaagad, kasi sabi, ang breast cancer ay hereditary. No? Pero nitong tumatanda na ako, hindi pala. 30% lang ang genetics. 70% is lifestyle. Oh, Nasa kinakain mo. you are what you eat. Kaya sa halip na sumailalim sa chemotherapy, ginamit niya ang alternative medicine. Sumailalim siya sa detoxification. 42 araw niyang ginawa ang cleansing diet. Walang solid food, no salt, pawang katas ng mabiberdeng gulay at prutas. Kaya ako naniniwala talaga na
para ka gumaling, kailangan mag-detox. Detoxification ang tamang paraan. Kasi napakarumi ng katawan natin habang nagkakaedad, plus yung environment natin. Yeah. So, ang ibig mo sabihin, detoxification ang ginamit kong process Yeah. para ma-cure yung breast cancer mo. Yeah, para humaba ang buhay. Kasi kahit anong dami mong pera, kahit anong dami mong panggastos, kung hindi mo lilinisin mismo ang katawan mo, hindi ka gagaling. So, hindi ka nag-chemotherapy? No. After may mastectomy, 19 years ago na, wala nga ako maintenance eh. Hindi ako nag-take. I'll go for natural sa pagkain talaga. Ang pinaka-bottom niyan eh, kumain ka ng tama, lalo na yung mga damo o gulay. 19 na taon na ang lumipas mula nang matuklasan niyang nagtataglay siya ng stage 2 breast cancer. At senior citizen na si Tita Eder. Ano ba ngayon ang kanyang pakiramdam? Mula ko nung ma-diagnose, monthly, nagpapa-check up ako. Every 3 months, nagpapa-check up ako. 6 months, religiously, nagpapa-check up ako. Tuwan-tuwa yung mga doctors ko. Normal lahat. Normal lahat ang mga laboratories ko. At the last time na tinignan ko nga, pumunta ako sa doktor ko. Sabi sa akin ng doktor, aba, buhay ka pa. May mensahe siya ngayon sa kanyang mga kasuso. Ako po si Derlinda Jordan Austrial, 19 years ng breast cancer survivor. Ako po'y natutuwa at nagpapasalamat sa ating Panginoon at ako'y nakayapak pa sa lupa. No, buhay na buhay at handang maglingkod sa inyo. Tandaan po natin sa aking mga kasuso, hindi problema ang sabihan ka na ikaw ay may cancer. Lahat po yan ay pwede nating i-reverse, no? I-reverse and ma-repair. Healthy lifestyle lang po, tamang pagkain, tamang pamamahinga, tamang pag-inom ng mga tubig at tamang environment at lalo na tamang mga kasama mong mga kapwa mong mababait at nakakaunawa sa isang katulad nating may karamdaman na gustong gumanda at yumaman. At partner, yan nga yung amazing story at talaga namang very inspirational ng kwento ng ating, syempre, ating tinampok nga kanina, si Tita Eder Austrial. At lagi nga ating sinasabi, Tita Eder, mabuhay ka. Talaga namang, Doc Harris, talaga namang kahanga-hanga yan. Ang din ang pinagdaanan ni Tita E for short sa kanyang mga kaibigan at mga kakilala. Nakita na mo naman, talagang nalampasan niya at ngayon, 19 years na siyang survivor ng breast cancer. So Tita Eder, sana nga ituloy-tuloy mo ang pagharap sa mga challenges na yan at sigurado nandito naman kami at susuportahan ka. At syempre, partner, pinapanalangin po natin na dapat bigyan pa si Tita Eder, syempre, ng good health para magpagpatuloy niya yung kanyang mga advocacies, no? Para makatulong din sa mga may breast cancer. Syempre, ito po kailangan nila ng mga counseling, no? Para at least malaman nila na hindi naman pala kailangan matakot ng sobra. Naku, expert dyan si Tita Ina yan. Grabe yan, oo. Dito sa LTV Embassy, lagi po naming sinasabi, todo suporta po kami at nakaalalay po kami sa inyo, Tita Eder Austrial. Oh, ayan, Doc. Tapos na naman tayo, no? Ang bilis ng oras. Grabe, ano? Kala ko nagsisimula pa lang tayo. Kaya nga, isang oras na naman, partner, nakalipas. Ito, napakaganda ng mga natakil natin, na pag-usapan po natin. Siyempre po, mga televiewers, lagi niyo po kaming abangan. Subaybayan niyo po kami sa aming mga susunod na episode. Dito po sa bagong Wellness Tambayan, para po yan sa lahat. Siyempre po, ito po inyong lingkod. Doc Harris Acero, your lifestyle attaché. Ako naman po si Aida Gonzalez, ang inyong health ambassador na nagsasabing gusto naming mabuhay ka, masaya ka, gumaling ka. Yes, of course, and this is your complete health directory and your passport to your good health. Kaya sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo ang Health TV Embassy. Inisip mo agad ay wala kang pera. Pera pang gamot, pera na pang ospital. Wala kang magawa kundi ang umangal. May himala, kailangan maniwala. Pero good news, meron kang magagawa. Alagaan na sakit, di kailangan gawin. Kung ito naman ay posible kumaling. Kalimutan ng gamot na chemical. Matututunan na natin na gamot na natural. Always remember that health is wealth. Health TV Embassy, your passport to good health. TV Embassy, may pag-asa. East and Western Medicine pinagsama. Health TV Embassy, gagaling tayo. Mabuhay ang malusog na Pilipino. Gagaling ka na, gagaling ako. Gusto ng Health TV Embassy na gumaling tayo. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy. Tuturuan nila tayo.